Alam nyo, pag pinag-uusapan natin ang kasaysayan, madalas mga sikat na pangalan lang ang naaalala natin. Pero sa likod ng bawat bayani, madalas merong buong pamilya na nagsakripisyo ng lahat, yaman, pangarap at maging sarili nilang buhay. Ngayon, may bubuksan tayong isang kwento ng pambihirang tapang. Ito ang kwento ng pamilya Natividad. Ito yung tanong na magiging sentro ng usapan natin. Hanggang saan ba ang kayang ibigay ng isang pamilya para sa bayan? Isipin nyo, ano nga ba ang sagot dyan? Halika, samahan nyo akong tuklasin kung paano sinagot ng isang pamilya mula sa Nueva Ecija ang tanong na yan. Okay, so para maintindihan natin ang lahat, kailangan nating bumalik sa simula, sa pinakaugat ng kwento. Dahil ang bawat malaking sunog, 'di ba, nagsisimula sa isang maliit na sindi lang. Sa kaso nila, yung sindi ay isang ama na ang tapang at sinapit ang siyang nagliyab sa damdamin ng kanyang buong angkan. Si Mamerto Natividad Sr. Hindi siya sundalo, abogado siya. So ang armas niya, batas at prinsipyo. Ginamit niya to para ipagtanggol yung mga inaapi ng mga Kastila. Pero alam niyo naman noong panahong yun, kapag nanindigan ka para sa tama, madalas buhay mo ang kapalit. At dito nagbago ang lahat. Akala ng mga Espanyol, sa pagbitay sa kanya, matatapos na ang problema. Pero nagkamali sila. Ang kamatayan niya ay hindi naging wakas, kundi naging mitsa. Yung pighati ng pamilya niya, hindi naging takot. Bagkus, naging galit ito, naging apoy na nagbigay lakas sa mga anak niya para ipagpatuloy ang laban. So, ano nangyari sa mga anak niya? Dito na tayo sa susunod na henerasyon. Dito natin makikita kung paano yung binhing tinanim ng ama nila ay sabay-sabay na namulaklak sa puso ng 5 niyang anak na lalaki. Hindi lang isa, hindi dalawa, kunding 5. 5 magkakapatid na sabay-sabay sumabak sa digmaan. Pwede niyo bang imagine yun? Ang buong pamilya isinugal ang lahat para sa bayan. Sila ay naging parang isang pader ng katapangan, magkakasama sa isang laban. Siyempre may leader sila at yan, yung panganay, si Mamerto Jr. Grabe tong si Mamerto Jr. sa sobrang bata niya, naging isa siya sa mga pinakabatang general ng revolusyon. Hindi lang siya basta matapang siya yung utak sa likod ng maraming panalo at siyempre siya yung inspirasyon at tagapagtanggol ng 4 niyang kapatid sa gitna ng labanan. So, para magka-ideya tayo sa laban nila, ito yung setup. Sa isang sulok, andoon ang buong lapas at yaman ng imperyo ng Espanya. Mga kanyon, mga sundalo, lahat na. Tapos sa kabilang sulok, isang pamilya na ang tanging armas ay ang kanilang tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Kumbaga, David versus Goliath talaga. Pero alam naman natin, sa bawat giyera, merong halaga, merong presyo. At ngayon, dadako na tayo sa pinakamabigat na kabanata ng kanilang kwento. Sa isang labanan kung saan masusubok talaga ang kanilang katatagan. Alam mo yung sa gitna ng ingay, ng digmaan, ng mga putukan at sigawan, may isang sandali na biglang tumahimik ang lahat? Isang sandali na magpapabago sa takbo hindi lang ng buhay nila, kundi ng buong revolusyon? At doon nga nangyari, sa kasagsagan ng laban, isang bala lang, tinamaan ang batang general. Bumagsak siya. Pero, at ito yung nakakamangha, habang nag-aago buhay, hindi yung sarili niya ang inisip niya. Ang huling bilin niya, ang kaligtasan ng mga kasama niya, at ang pangarap niya para sa malayang Pilipinas. Sobrang sakit siyempre, nawalang sila ng kapatid at ng pinuno. Sa totoo lang, pwede na silang sumuko noon, di ba? Pwede nilang sabihin na sapat na ang naibigay namin. Pero hindi, mas lalo pa silang tumapang. Itinuloy ng 4 na natitirang magkakapatid ang laban para sa kanilang ama at para sa kanilang kuya. So fast forward tayo, natapos ang revolusyon, lumipas ang mga taon. Ano na ang naiwan? Paano natin sila naaalala ngayon? At ano ba talaga ang tunay nilang pamana? Siyempre, kung pupunta ka sa Nueva Ecija, makikita mo yung mga monumento. May mga kalye, may mga paaralan na nakapangalan sa kanila. Nakatayo pa nga yung bahay nila. At lahat yan, mahalaga bilang paalala. Pero may mas malalim na monumento silang iniwan. Isang bagay na hindi gawa sa bato. Ito ang totoong monumento. Yung kalayaan na meron tayo ngayon, yung simpleng pribilehyo na malaya tayong nakakapamuhay, yan ang bunga ng dugo at sakripisyo ng pamilya Natividad at ng ibatang mga bayani.
Bawat Pilipinong malaya ngayon, tayo ang buhay na testamento sa kanilang kabayanihan. So yon pala yung aral sa kwento nila, no? Na ang pagiging bayani hindi lang yan para sa isang tao. Minsan, ito'y isang desisyon ng buong pamilya. Isang tahimik na pangako sa isa't isa na, sige, ibibigay natin ang lahat para sa bayan. At dito ko na ibabalik sa inyo ang tanong. Ang kwento ng mga natividad, isa lang yan sa napakaraming kwento ng sakripisyo sa bansa natin. Baka sa probinsya nyo, sa bayan nyo, meron ding mga pamilya, may mga individual na bayani na hindi pa natin gaanong kilala. Sino-sino sila? Dahil ang mga kwento nila ay naghihintay lang na muling marinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.